Naririnig niyo ba ako? Okay ba ang aking boses? Yan. Tama ba ang aking camera? Yan. Ano bang pinagkaiba ng waiter sa cruise line tas yung sinasabi nilang seaman? Basically, seaman nagtatrabaho sa dagat. Yun nga lang, hindi ako yung halimbawa sa makina o kaya sa deck. Kasi sa hotel department ako. Sa madaling salita, consider pa rin ako as seaman. So, ibig sabihin, pag sinabing seaman, lahat ng mga nagtatrabaho sa loob ng barko. So, ito yung next question. Mga seaman daw manloloko. How true? Ano? Kasi naghahanap ako, guys, kung ano ba ilalagay kong title. Tapos, pag nag-search ka sa YouTube, ang lalabas, seaman, manloloko. So, gaano katotoo na ang mga seaman daw ay manloloko? Kasi hindi pa naman uso talaga ang cruise industry dati, di ba? Ngayon, yung mga nagtatrabaho sa tanker, sa cargo, sa mga oil rig, ano sila, kumbaga, yung pampalipas sa oras nila, yun, dadaong sa kung saan, tapos magbabar, ayun, i-enjoy, magre-release ng stress, yung ganun. Sa amin naman kasing hotel department, napaka-limited nung time namin. So, imbis na ako, alam ba, lumabas pa ako para mag-enjoy, ganun, mag-release ng stress, itinutulog ko na lang. Sa mga gustong magmahal sa aking guest, ang kanyang channel ay makikita nyo sa description box sa baba. Alam ko nagda-diet ka talaga, 'di ba? Kasi pagdating sa pag-a-apply sa cruise ship, ipaliwanag mo sa amin kung papaano ba at kung meron bang mga limitasyon pagdating sa timbang. Sa timbang, hindi ako talaga sigurado kung anong timbang pero sa timbang ko, sa height ko, ang match yata is 95 kilos dapat. Tapos sa BMI, 35. Doon makikita, kumbaga yung height mo at yung weight mo, merong calculation yan. Sa calculation na yon, doon makikita kung nasa obesity ka o nasa under ka or malnourished ka, doon makikita, doon lalabas ang body type ng isang tao. Yun yung BMI. Ano yung masasabi mo na parang parehas kayo ng mga OFW pagdating sa experiences? Kasi di ba minsan ng OFW, isang place lang. Pero pag seaman kasi, di ba, iba't ibang lugar kayo. Ano yung pinagkaiba? Nag-breakfast ako sa Spain, magdi-dinner ako sa Italy, gano'n. Pero yung hirap. Hindi, kung seryoso naman, kung sa hirap at hirap lang din, isa sa nagpapadagdag sa hirap sa amin on board, yung weekly drill, emergency drill. So, alam ba, may fire drill, gano'n. Ginagawa namin yung weekly. Tapos may ini-execute din kaming safety drill para sa guests twice a week karoon ng drill. Tapos ang duty namin is 15 hours a day. Tapos broken schedule, hindi siya yung straight. Halimbawa, pasok ka ng breakfast for 5 hours, pasok ka ng lunch 5 hours, dinner 5 hours. Sa utak ko parang mas masaya yung trabaho ng seaman. Kasi ang dami yung places na napupuntahan. Maganda naman mag-seaman ka lang. Pagod talaga. Tsaka wala kasi kaming tinatawag na day off. Meron lang kami time off. Pero ang kagandahan naman kasi sa amin is, ang contract namin is 6 to 10 months. Depende sa company. Katulad sa pinapasukan ko, 6 months lang. Sa isang buwan, makaka-receive ako ng isang breakfast off. Hindi ako papasok ng breakfast, pero papasok ako ng lunch at saka dinner. Tapos twice a month, or depende sa kung nasang region kami, yun, twice a month, pwedeng magkaroon kami ng lunch off. Pasok kami ng breakfast, wala kami pasok ng lunch, pero kami dinner. Unlike sa land-based kasi na OFW, ano sila kumbaga, yung pwede silang mag-spend ng whole day, halimbawa, kasama yung mga kababayan natin. Hindi kagaya sa amin, yun lang, kung sino-sino lang kami nandun on board, kami na lang din kasama. Minsan nakaka-boring din. So yun talaga yung pinagkaiba rin talaga, yung kontrata. Dito sa YouTube, marami talaga akong nakikilalang mga OFW. Tapos, di ba, alam mo naman sa Pilipinas, usong-uso yung maraming nag-a-aspire na mga seaman. Ano yung pwede mong i-advise sa mga taong gustong maging seaman na katulad mo? Advice? Yes, advice. Push lang. Parang YouTube lang. I mean, hindi porket... push lang. Push lang ng push. Kahit wala kang viewers, upload lang.
Hindi, seriously, ganun yung ginagawa ko. Wala akong Mm. viewers pero upload ako ng upload. Wala daw siyang viewers pero mas marami siyang viewers sa'kin. Hindi porket fresh graduate, katulad ng ang ibig sabihin nun sa department na pinapasukan ko, hindi porket HRM, fresh graduate ng HRM is sasabak na agad doon. Ang alam pa lang fresh graduate is by the book. More on theory pa lang sila. Hindi pa nila alam yung troubleshooting na pagka nasa harap na nila yung problema. I mean kasi being a waiter, napakasimple lang eh. Kung makikita mo waiter sa mga restaurant dito sa Pinas, mag-order take, magbibigay ng pagkain. Parang ganun kadali. Pero once na ma-encounter mo yung trabaho kahit na waiter, kahit dito sa Pilipinas, basta fine dining, kasi may timing na, tapos yung product knowledge, communication with your guest, using language, hindi pwede yung, what's up, ganun, di ba? Kailangan, pa rin yung dating, kumbaga, Pinis, ganun. Kumbaga, pipiliin mo rin yung gagamitin mong word. So ngayon, ma-advise ko sa mga fresh graduate, halimbawa gusto mo sumubok ng hotel sa barko, on board, mas maganda kung mag-gather muna ng experience dito sa lupa. I mean, kahit dito lang sa Pilipinas, bago sumabak sa barko. O kaya, kung may opportunity mag-Qatar, mag-Dubai, yun, magaganda serbisyo doon eh. At least, pagdating on board, kahit galing ka na ng land base abroad, pagdating na on board, iba pa rin ang trabaho kasi fine dining siya, kailangan mong kumilos ng Pinis. Pero pagka nasa loob ka ng kusina, nasa loob ka ng pantry, galawang fast food ka na, talagang rat-rata na. Masyadong fast-paced. Yung mga qualifications din is mas mahirap ba kesa dun sa mga nag-OFW land base? Hindi ko masabi. Kasi hindi pa ako nag-land base abroad eh. Pero dito, marami na akong restaurant na napasukan. So bakit hindi mo pinasok yung land base? Bakit naisipan mong mag-sea base na lang? Offer. Paano ka nagkaroon ng offer? I mean, yung in-offer nilang sweldo. 2007, nasa Makati ako, tatrabaho. Kung susumahin ko lahat ng kinikita ko, mas malaki pa yung kinikita ko kesa dun sa nagtatrabaho ng waiter sa Dubai o kaya sa Qatar. Kasi back then, kumikita lang sila is nasa 18 to 20,000. Eh ako halos doblehin ko na yung sweldo nung mga nasa Dubai o Qatar na nasa Pilipinas pa ako noon. So ngayon, yung sunod na nakita kong magandang offer is sea-based. Hindi rin naman ganun kalaki. Na din ang kinikita ko. Mas maliit pa dun sa mination ko. Siguro ganun, ganun rin. Yun, habang tumatagal naman may promotion, nadadagdagan yung sweldo. Ano-ano meron ka bang experience pagdating sa training? Dati nasubukan ko lang mag weightlifting, pero upper body lang. Ang ginagawa ko ngayon, cardio na lang, yun nga, jogging. Kasi alam ko isa ka rin sa tamad mag-training. Di ba? Meron ka bang ma-share na konting motivation kung bakit mo ginagawa ang cardio? Actually, inspirasyon. Kailangan ulit makabalik ng trabaho dahil dito. Doon yan. Yan, sa Mataba. Yan. Ayan. Saka doon, yan. Kaya kailangan yan ang makabalik ng CJ trabaho. Magsipok family. Kaya pinupush ko yung cardio. Kasi nga, di ba, nagbabawas ka ng timbang. So, meron ka bang mga ideas o sariling experience na pag ito yung iniinom mo, mabilis kang tumaba? At kapag ito yung iniinom mo naman, hindi ka naman tumataba. Talagang emperador lang iniinom ko. Ayoko rin kasi ng beer kasi yeast yun eh. Which is living organism, nag-e-expand. Laki na nga ng tiyan ko, iinom pa ako ng beer. Di ba? Kung gusto nyong pumayat, ang alak gagawing occasional.